Mapay nga aga, Ted. Mapay nga aga sa inyong mga tagapakinig. Opo, salamat sa panahon. Akin pong kasama ngayon si Arnold Ray sa ating programa. Alright, Good morning, Arnold. Good opo. morning. Congressman, kayo po naging abala sa ilang mga pagdinig. So far po ba ano ang mga major na po na findings sa inyong komite sa hearing na ito? Ang pinaka-major na findings na nakita natin is that laganap talaga ang illicit cigarettes o ang mga sigarilyong hindi nagbabayad ng buwis. Sa Mindanao pa lang, 80% or 8 out of 10 sold cigarettes ay peke o hindi nagbabayad ng taxes. At nakita natin in the last 4 years yung pagtaas uli ng smoking prevalence. Ito yung pinaka mabigat na basehan talaga. Tinitingnan yung buong populasyon at base sa survey mismo ng DOST, ng Food and Nutrition Research Institute, na ang ating smoking prevalence sa Pilipinas ay bumalik na doon sa 2015 level. Nung pinasa natin ang sin tax noong 2012, ang inasahan natin dito dahil nagmamahal ito, patuloy na bumaba ang paninigarilyo sa ating bayan. Pero ngayon po, in the last 3.5 years, ay ang laki ng tinaas po ng illegal cigarettes na napakamura, kaya po tumataas din po ang smoking incidence. Yan po ang pinakamabigat na nakikita nating dahilan kung bakit po mas maraming namamatay sa paninigarilyo. Hindi po dahil sa gamot o kawalan po ng medical attention, but rather because of the availability of cheap cigarettes. Yan po ang pinakamabigat na problema. Okay. Amin po nakapanayam si General Marantan just recently sa kanyang pagkikwento doon sa kanilang nasabat na truck na mga kontrabando na sigarilyo. Parang lumalabas na natsambahan lang nila sa isang checkpoint, sa isang pagsita, yung isang container truck. Kaya po nakita nila yung sigarilyo, doon na ho doon nagsimula yung kanila pong eventually nga paghuli sa ilang pong mga yung kontrabandong ito. Kayo po, Congressman, ano ba so far po ang findings ninyo dito po sa binabanggit nyo na mga sources ng illegal na mga sigarilyong ito? Meron tatlong pamamaraan paano na ipapasok ang sigarilyong hindi nagbabayad ng buwis o illicit cigarettes. Yung una is smuggling, yung talagang galing sa ibang bansa. Nanggagaling po ito, pumapasok po ito sa mga pier na pinapatakbo ng gobyerno at mga pier na talagang pribado, lalong-lalo po sa Mindanao. Pangalawa po ay manufacturing, may gumagawa po sa Pilipinas ng illegal na paggawaan na ngayon po ay nadiskubre, pinapatakbo ng mga dating nagpapatakbo din po ng Pogo. Yung pangatlo po na pinanggagalingan ay tinatawag na transshipment system o yung pumapasok sa mga economic zones tulad ng SBMA, ng Clark, na kung saan pinapasok sa Pilipinas muna kunwari para i-process o para i-repack, para ipadala ulit sa ibang bansa. Pero sa totoo lang, hindi na siya lumalabas ng Pilipinas. Ito yung tatlong pamamaraan kung paano siya nakakapasok dito. Pero nakikita natin na ang pinakamalala talaga na nangyayari ay yung smuggling na nanggagaling sa ibang bansa. Lalong-lalo na sa Mindanao, nanggagaling ang karamihan sa Malaysia. So ito yung pumapasok at Ted, nakakabahala kasi ang presyo niya ay 40 pesos lang ng isang kaha. Samantalang yung nagbabayad ng buwis ay 200 pesos yung isang kaha. Malinaw na malinaw doon pa lang sa presyo na hindi nagbabayad ng buwis because ang tax itself on a pack is already 66 pesos. Paano mo maibebenta sa mas mababa pa sa actual tax na dapat meron ng isang kaha ng sigarilyo? So ito yung laganap talaga. So tama yung sinabi ni General Marantan, yung mga nahuli nila were smuggled. Meron din silang nahuli kasama ng Bureau of Customs o pinangunahan ng Bureau of Customs yung manufacturing naman po na nangyayari po dyan sa Pampanga. Nakakabahala talaga. Opo. Meron tayong informasyon, Congressman, na natanggap na mawalang galang lang po sa mga lugar na ito na yung Basulta area, itong Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, ito raw po yung mga lugar kung saan po nakakadiskubre maging ang BOC ng mga smuggled na sigarilyo. Do you confirm that? I confirm that. At dapat huwag tayong magpasintabi. Dapat sila mahiya dahil sa totoo lang, Ted, in that area, like I said, 80% of the cigarettes in those areas don't pay taxes. So, ang mabigat kasi sa pag hindi pagbayad ng buwis,
ang pangunahing cause, ang COVID-19, Ted, pinakamalaking dilubyo sa kalusugan. Wala pang 70,000 ang namatay sa buong Pilipinas sa 5 taon. Ang sigarilyo, 100,000 kada taon ang namamatay. So, kalahating milyon in the last 5 years. Ang pinanggagamot natin dito sa mga sakit na ito ay nanggagaling din sa sin tax. Dalawang purpose ng sin tax eh. Gusto mo siya maging hindi affordable para magdalawang isip yung mga gustong manigarilyo magsimula o di kaya yung mga naninigarilyo na. Yun ang una, preventive. Pangalawa, is dyan nanggagaling yung main source natin ng PhilHealth premiums sa mga sponsored programs, senior citizen, PWD, 4Ps, lahat po ng hindi nagbabayad ng premium, hindi po yan libre. Ha? Yan po ay binabayaran at pinababayad po dyan ay sin taxes. So, doble-doble po ang tama sa atin dito. Talagang crisis po siya dahil ang laki ng hinihigop na pondo from the national government para po maipagamot natin ang ating mga may sakit na konektado sa paninigarilyo. Okay, nabanggit nyo nga na hindi ho tayo dapat magpasintabi, dapat mahiya itong mga lugar na ito kung bakit na laganap, talamak itong bentahan ng smuggled cigarette sa mga lugar na ito. Sir, yung pong proteksyon na ibinibigay dito ng mga nasa pamahalaan, dito po sa Central Luzon, kinorek ni Secretary Remulla, hindi Northern Luzon, Central Luzon politicians. May tinutumbok dito na mga ranggo ng politikong ito. Ngayon, doon po sa area na aking binanggit sa Basulta, yung pong sinasabi din po na hindi ito magiging laganap kung hindi either protector o nakikinabang mismo yung mga local leaders doon. Tama Ted, hindi talaga pwedeng mangyari ito dahil lalo sa mga maliliit na lugar, papangalanan ko na po, dyan po sa Tawi-Tawi, yan po ang isa sa pangunahing pinapasukan. Dito po nangyayari sa bandang sa may Zamboanga, hindi po yan makakapasok yung ganyang karaming mga sigarilyo, hindi po alam ng mga local officials. Tiyak po yan. Kumakalat po ito, hindi po ito kayang itago, lalo sa taong probinsya tayo, Ted. Ibig sabihin, may darating lang na 100 master cases, yung malalaking kahon. Sa San Pierre, pinag-uusapan na natin lahat yan. Ano pa kaya kung libo-libong pumapasok? So meron talagang proteksyon. At na-discover natin, in the area lamang ng Gensan, nakakaawa din yung taga Bureau of Customs, sa totoo lang. No? Yung collector natin doon, na bagamat bago pa lang siya doon, sabi nga niya, merong 100 private wharfs na hindi nila kayang mabantayan. At ang iba pa ho dito, ang nakabantay o nagpo-protect ay mga dating abusaya. So ganun kalaki ang perang pinag-uusapan dito na kahit mismo yung mga dating rebelde o dating mga terorista ay siya na nagiging protector dun sa mga private wharfs para makapasok ang sigarilyo dun sa mga areas na yun. So it's impossible na hindi protektado ng mga local warlords o kaya ng mga local na opisyal. Sigurado ho yan. Opo. Congressman, sabi nga po sa inyong ginawa din po ng mga naging pahayag sa committee hearing na ang trend ngayon, bumababa ang koleksyon sa sigarilyo sa ating sin tax, sa particularly po sa sigarilyo. Bumababa ang trend, no? Pero yung dumadami na si sigarilyo, dumadami ang nagkakasakit ng dahil po sa sigarilyo. So kung bumababa ang ating kita, magkano nawawala sa gobyerno, sa estado, sa PhilHealth, dahil po sa smuggling ng sigarilyo? Practically po, magmula ng ito po inyong pinag-aralan hanggang ngayon. May dalawang figura po pumapasok. No? Sa nakaraang taon lamang po, ang nakikita natin na constant figure po dyan na nawala in terms of collection ay umaabot po ng 31.5 billion pesos ang nawawala. Sa isang taon pa lamang po yan. At kapag tuloy-tuloy po itong trend na ito, sa estimate po ng itong ibang dalawang pinakamalaking private companies. Kasi yung private companies, sila pong nakakaramdam po ng suntok dahil sila ang tinatamaan din po. Ang tingin po nila is if it is not controlled in the next 6 years, 50%, kalahati ng mga sigarilyo will be illicit. Anong basihan po dyan? Dahil ganyan po nangyari sa ibang mga bansa. Pag hindi po ito na-control, magtutuloy-tuloy po ito. Mga kalapit bayan po natin, ay umaabot po ng 50% ang illicit. Kahit po Singapore, na pinaka-stricto. Pag tinataasan po ng sobra-sobrang buwis, dahil ang laki na po ng gap,
doon sa hindi nagbabayad at sa nagbabayad na presyo, yung gap po na yan po ang nagiging incentive para po illegal na maipasok, pambribe, pambayad, etc. Yan po ang nangyayari. But ang laki po ng nawawala sa PhilHealth. So mukha din pong ang laki po ng ng kitaan ng sindikatong ito, ng industriyang ito, no? Congressman, 31.1 billion isang taon pa lang. How do you cure this defect? Ano ho ba ang problema ngayon? Kung mamarapatin po ninyo, isa-isahin po natin, ano ho ang mga pwedeng ma-address ng Kongreso dito? So tatatlo naman yung pamamaraan paano siya pinapasok. Una, sa smuggling, in fairness po kay Commissioner Ariel Nepomuceno, sa maiksing panahon po niyang pamumuno, mas naging aktibo at mas marami po silang nahuhuli o nasasabat na mga illegal na sigarilyo. Kailangan po natin masigpitan po yan. Ano po, ha? Pangalawa po sa manufacturing, naniniwala po ako na ang naging problema na discovery po namin, Manong Ted, is nung hearing, wala talagang centralized activity o nagtitimon sa lahat ng activities na ito. Isipin po ninyo, sa isang lugar lamang po, natisod lamang po nila ng HPG ang 2 truck po sa Araneta Avenue. Napakanta po nila yung taong yon at naituro sila sa 2 areas na naglabas po ng 17 container vans sa isang lugar. At doon naman po sa isang lugar ay umaabot po ng 14 na container vans. Doon lamang po sa isang container sa isang container yard ay 80 million cigarettes po ang nahuli kaagad doon. So, ibig ko po sabihin, nakikita namin na kahit yung intelligence po, hindi sila nag-share. So, ano po ang magiging solusyon sa nakikita ko po? The Bureau of Customs can only do so much. Hihigpitan po nila dyan sa mga puerto. Sa totoo lang po, sa pinakamalaking puerto, ang MICP at saka Port of Manila, wala na po kami nakikitang activities dyan. Nanggagaling lang po sa maliliit na ports ng BOC. Pero dahil naghihigpit po sila, humahanap po ng ibang mga pier o puerto na mga maliliit na pinapatakbo ng pribado. So, hihigpitan po natin yun po ang pinaka-importante. Pero pangalawa po, tulad po ng pagnanakaw ng cellphone, kahit po ang paghulihin natin lahat ng sindikato, kapag gutom ang tao, hahanap at hahanap ng parang para magnakaw. Pero kung wala pong magbebenta, wala pong pagbebentahan at wala na pong incentive para magnakaw ng cellphone. Ano pong punto ko? Nakikita po natin na napaka-basic at napakadaling malaman kung ang isang produkto ay peke o hindi. Kapag ang presyo ay below the minimum price, ibig sabihin ng minimum price ay buwis na 66 pesos, cost ng pag-produce ng pakete ng sigarilyo, at yung pangatlo is the reasonable profit ng manufacturer. Kapag dun pa lang po, mas mababa, the DILG should already instruct all our LGUs na ito po ay meron tayong health crisis. Kailangan po sa pagpaparehistro ng lahat ng mga tindahan, makita po at mawarningan po sila na sila po ay pwedeng masama sa anti-agricultural smuggling. Yan po ay non-bailable. So, dun pa lang, Ted, dapat madaling ma-enforce. Dapat walang tindahang may kaya na makapagbenta dahil hindi kailangan ng expert na pupunta ka pa sa DTI para check kung tama ba yung selyo, tama ba ang marks nito, talagang genuine ba. You just need to look at the price. Pag binebenta, lower than the minimum price, yan ay counterfeit. Ako tingin ko yan ang pinaka-basic at pinaka-mabilis na solusyon na pwede natin gawin na magkakaroon ng malalim na impact. Oo nga, no? Well, sabi nga po siguro na naman dito, baka yung nasa baba, na antas, sabihin, kami lang na maliliit na naman ang huhulihin ninyo dito sa aming pagbebenta ng smuggler sigarilyo. Kami na naman na mga walang kaalam-alam dito, etc. Gusto lang kumita ng konti. Wala na naman daw ho na big fish, if I may say so. Di ho ba't ito hong amended na nga na Anti-Agricultural Sabotage Act na kakaamyenda lang. Di ba nga dito ang lakas na po nitong batas na ito. At yung bakit hanggang ngayon po, Congressman, wala pa rin pong big fish. Dito po lamang po muna sa usapin po nitong sigarilyo. Well, kasama po yun sa pinag-usapan natin ay itong poder na ito, itong batas na ito ay kapapasa lang natin in the last year, no? Na naisama natin. In fact, ang anti-agricultural smuggling ay dapat dito yung
agrikultura ang produkto na nakakain lang eh. Mm. Pero dahil sa pagtingin natin na ang tabako ay talagang nakakalason, Mm. ay isinama natin ito para talagang makita natin yung bagsik ng batas. Mm. Pero tama kayo, Ted. Hanggang ngayon, yan ay isang bagay. Kaya napansin din natin doon is kahit mismo yung prosecution ay kailangan din nating manmanan kasi para sa yung panghuhuli, pag-iimbestiga, kung wala tayong nahuhuling malaking isda. If the main source is not caught, pag hindi mo na nahuhuli ito, magbabago-bago lang po. Ang ginagawa po nung itong manufacturing na pansin po namin, Malapogo, nung tinatanong po namin ay meron pong mga Chinese na nagpapatakbo dito sa Pilipinas. Pag sila po nahuhuli, aalis po ng Pilipinas, papalitan po sila ng panibagong grupo, babalik din po sa parehong lugar. So, sabi nga po natin, it really requires an overall timon para po ito masugpo. At tama po kayo, hindi po dapat na yung mga maliit. Kasi right now po, ang nasa charge, yung mga pahinante, yung driver po ng truck, yung nagbabantay sa yarda, yan po ang mga nahabla. Sabi nga po namin is unless we are able to fight the political backers, the capitalists, hindi po ito mapipigilan. Doon po sa mga maliliit, tama ko kayo, matagal nung pinag-uusapan natin yan, is marami po sa ating mga nagtitinda. Sa Metro Manila, wala po kayo halos mahahanap. Wala po. Ha? Dahil duly informed po ang ating mga manininda. Pero sa probinsya, sa totoo lang po, sa nakikita namin, hindi po nila alam na ito ay talagang ipinagbabawal. So, kahit ang DTI po mag-participate dito para ma-educate din po sila. Dahil ang sigarilyo, Ted, pansin namin, ang desisyon, hindi sa brand. Lalong-lalo na sa lower, sa 60-65% na naninigarilyo ay talagang hand to mouth ang income, pumipili sila base sa presyo. Walang pakialam sa brand. Doon sila sa pinakamura. Opo, Mentol lang o regular, Opo. yan lang ang pinagpipilian po nila. Opo, ang congressman kasi dito nga po sa pinalakas na batas, yung pong tinatawag na Anti-Agricultural Economic Sabotage Council, ang dami po nito. Kasama nga dito ang DTI na binabanggit po ninyo, no? Pati nga AMLAC. Okay, ang dami po nito. Pati nga DILG. Ngayon, dito rin po meron din pong pinalakas po na enforcement group, no? Kaya nga po, umaasa na po tayo, maliban nga dito, mamaya pag-usapan natin pahapyaw yung bigas, maliban po nga doon sa mga produktong agrikultural talaga, itong sa sigarilyo, yung nga po sinasabi, may batas na po, pinalakas, etc. At ngayon, ang nahuhuli, pahinante, nagbabantay po sa bodega, doon sa factory po, na sa Pampanga, may nahuli mga tauhan doon, mga Pilipino, pero yun nga po, yung sinasabi ng mga promotor nito, yung pong pagtukoy ngayon na congressman daw ang sinasabi ni Secretary Remulla. Paano kaya yan? Kayo po nag-iimbestiga sa Kongreso, Congressman Miro. Wala pong malinaw po sa sinabi po ni Speaker Boji D dyan na wala po tayong sasantuin sa usapin po ng ganitong klaseng usapin. Lalong-lalo na kung tabako na talaga nakakapinsala sa kalusugan, lalo ng kabataan. So, wala po. Kung sino man po ang lumabas sa pangalan po dyan, ay tiyak po natin na the full force of the law will be imposed on them. At tulad ng sabi po ninyo, yan po yung paulit-ulit namin sinasabi. Pagdating po dun si Interagency Council, hindi po siya nagmi-meeting eh. Wala po kung nagtitimon talaga. Na sabi nga po natin, nasusunog na po yung bahay, tila hindi napapansin itong gawain ito. Although in fairness, itong taon na ito, Ted, tumaas ang koleksyon, Tumaas ang koleksyon partly because nagkaroon tayo ng panibagong regulasyon pagdating sa vape. Pero sa tabako, tumaas din po. Kaya nakikita po natin kahit papano, ang Bureau of Customs ay ginagawa na po niya yung kanyang trabaho. But the council needs to convene because nasa isang urgent, important point na tayo na pag hindi po natin napigilan ito, mark my words, Kuya Ted, from today, 3 years from today, if they don't act accordingly, aabot po yan ng 40% dahil napakabilis po ng paglaganap ng pinagbabawal ng sigarilyo. Opo, yun ho bang ating sin tax law, umabot na sa peak hangganan yung by tranche sa pag-umento po sa buwis, Congressman? Hindi pa ba, Ted, no? Yung ang ating tax laws pagdating sa sin tax sa sigarilyo, nag-i-increase talaga sa taon-taon ng 5%. At ang dahilan dyan ay para
mag-cope ito sa inflation. Kasi Mm. yung dati ay, kumbaga sa computation, dapat ang tax hindi aabot ng 1/3 ng cost ng buong purchase price ng isang pakete. So Mm. hindi pa tayo umaabot doon. Of course, sinasabi ng mga tobacco companies na masyadong mataas na, pero sa nakikita natin ay hindi pa. At huwag natin kakalimutan, ang purpose ng tax, Mm. pag-impose ng tax, is primarily for health Opo, purposes. Ibig opo, sabihin, para huminto sa opo, paninigarilyo. opo, opo. Ted, Mm. alam mo ba, nung nakaraang 2023, compare mo yung 2021 versus 2023, nung 2021, ang naninigarilyo kabataan or adolescents, simula 14 hanggang 18 anyos, ay nasa 500,000. After 2 years, because accessible at Mm. mura ang sigarilyo, 1,000,000 kabataan ang naninigarilyo. Ang nadagdag na nagninigarilyo noong 2023, kasi yan ang latest national survey, Mm. we had an additional 4 million adult smokers just in 2023 alone. So, epidemic siya, Ted, dahil Mm. ang thrust talaga ng sigarilyo at nagbebenta ng sigarilyo, hindi man nila aminin, kailangan siyang for longer profit, magsimula ang naninigarilyo habang bata. Bakit? Ang isang teenager na nagsimula manigarilyo, in all likelihood, will never stop. 80% po dyan, nagsimula kayong manigarilyo teenager, hindi na kayo makakahinto. Pero pag nagsimula kayong manigarilyo as an adult, 60% dyan, kaya pong huminto. Yan po ang datos at kaya po ina-attract ang mga kabataan pagdating po sa produktong ito. At kapag ito po'y mura, mas marami pong naninigarilyo kabataan, pati po itong vape nagiging accessible. Yan po ang malaking health crisis na harapin po natin. Opo, yun ho bang mga nakukumpiskang smuggled na sigarilyo or even yung locally manufactured na kontrabando, meron ho bang kaukulang health hazard warning? Gagaya po ng regulasyon ngayon sa Pilipinas? Wala, Ted. Ganun nga ka-brazen. Haha. Dati, yung mga gumagawa dati, nung 2018, 2016, Mhm. kinokopya. May Oo. BIR stamp, Oo. buong buo. Pag Oo. tiningnan mo, hindi mo talaga malalaman kung peke o hindi. Mm. Pero yung ngayon, wala talaga. Walang nakalagay, unknown brand, Mm. walang stamp, Mm. walang health warning. Mm. Pati yung kung saan gawa, peke. Kahit galing Malaysia, galing Vietnam, Oo. sasabihin, made in Korea. Talagang, hindi mo alam kung may lason yan. Hindi, sa Opo. totoo lang. Opo. Yun ho bang tobacco leaf na ginagamit para po sa manufacturing ng locally manufactured illicit cigarettes po ay galing sa atin dito mismo na variant o imported din? Parang alam ko na saan ka papunta, Ted. Ha? Yung, alam niyo po, marami. Ang local tobacco leaf natin, hindi po siya pang-flavoring. Ibig sabihin, siya po ay filler, pampataba ng sigarilyo. So ang karamihan po ng laman ng ating sigarilyo, whether it is produced legally or yung illegally produced, ay karamihan po nanggagaling sa ibang bansa. Nanggagaling po yan sa India, nanggagaling po sa China. Yan po ang pangunahing pinanggagalingan ng tabako. Kahit po yung mga peke na sigarilyo. Okay, so ito hong meron na ba kayong eksaminasyon dito po sa mga klase ng sangkap ng mga locally manufactured na sigarilyo sa Pampanga halimbawa po na inyong nasabat ng pinagsanib na puwersa? Wala pong kapasidad. Ang ating National Tobacco Administration, para malaman po ito, isa po ito sa nire-request po nila sa atin na kung pwedeng mabudgetan. Pero humingi po ng tulong ang ating mga law enforcement agencies sa mga private companies. In particular po sa Japan Tobacco at saka sa Philip Morris. Kasi sila pala, Ted, meron silang mga laboratorio at inventaryo sa kanilang mga head offices. Kapag ang sigarilyo hindi mahimay nila at ipinasok nila sa microscope, meron silang malalaman nila kung saan banda ng India, saan bandang region nito, anong lugar. Malalaman nila kasi meron sila napakalalim na inventaryo. Pero sa isang tingin pa lang nila, at pinadala na po nila, inaantay po yung resulta dyan. Pero sa isang tingin pa lang po nila, sigurado sila imported po ito.
Okay. So, may tanong na po si Arnold. Go, Arnold. Congressman, dito nga po sa dami ng binabanggit niyong mga sindikato, and most of them ay dito sa Mindanao nagmumula ang pagpasok nga nito mga smuggled na sigarilyo. Ito po ba mga sindikatong ito sa initial ninyong inquiry ay na-identify nyo na ilang malalaking grupo po sila? Meron ng initial, pero hindi pinapa-validate pa namin. Kausap namin yung taga Bureau of Customs at pinalista po natin yung mga may-ari ng mga private wharves. Pero sa totoo lang po, in that entire area ng Basulta, except sa Sulu, alam naman po natin kung sino po ang mga warlords dyan at nag-aantay na lang po kami ng validation. Pero kasama po yan sa magiging report po natin because like I said, these things cannot take place kung wala pong protector. Ang Arnold, ang difficulty kasi ng sigarilyo, hindi siya parang shabu eh. Yung shabu, so both on the syndicate side, marami sa mga pumapasok sa sindikato ng sigarilyo, hindi sila masyado nakokonsensya. Kasi pag shabu, bawal yan eh. Yung talagang outright, bawal yan. Pero sigarilyo, okay lang yan. Mas okay nga, mas nagiging affordable. Yung mga mahihirap. So kaya-kaya nila ma-justify, pasukin yung negosyo at hindi sila nakokonsensya dyan. At hindi nila na-realize is na long-term effects ng sigarilyo, yun ang nakakapinsala talaga. So, dagdag ko lang doon, Arnold, is yung isang bagay din bakit mas mahirap siyang masabat is yung, dapat mas madaling masabat, yung shabu, patago binibenta eh. Yes. Hindi mo talaga, kahit ikaw, pagpahanapin kita ng shabu, baka isang buwan, wala ka pa rin mahanap eh. Pero yung sigarilyo is out in the open market. So, it should be easier to tell people, wag niyo mong ibenta yan, mahuhuli ho kayo. Ibig sabihin, malaki ho talaga yung ating problema doon sa mga nag-i-implement nga nitong, sabi nyo nga kanina, yung economic sabotage cases, malakas na yun. Pero sa tingin po ninyo, sa ngayon, is it really strong enough para maitaboy, para matakot at mapapanagot nga? Ito kasi rampant na nga ho, at paulit-ulit yung smuggling, transshipment, illegal manufacture. Nagawa na ng paraan dati. Yun ang pinakamagandang sinyales. We managed to bring down the smoking prevalence in the Philippines. At pinuri tayo ng buong mundo. 2019, 2020, yan tuloy-tuloy yung trend, no? Tapos bigla na lang po siyang bumabalik ulit. So kaya siya eh. I don't think we need enough laws. Sa totoo lang, baliwala ang bagsik ng batas kung hindi naman ito nagagamit ng tama. Parang if I were to find a better analogy, para sa ating mga law enforcement, parang may baril na sila eh. Kung hindi rin naman nila ginagamit at ipinuputok ito ng tama, ba't ko pa sila bibigyan ng Armalite? Bibigyan ko pa ng basukat. Diba? It's not an issue of the weapon, it's an issue of using the weapon. Okay. Kailangan nilang gamitin itong mabagsik na kasangkapan na ibinibigay sa kanila ng batas. Opo. So, kabahagi po yun, no? Hindi lang sa pagpipigil ng manufacturing, but more importantly, para po sa prosecution and conviction. Yun. Opo. Baliwala po eh, kung hindi po makukonvict eh. Sige po. So, what's next, Congressman? Kaninyo, dito po sa inyong ginagawang pagdinig, wala makokonvict kasi nga, as we speak now, actually, wala pa hong mismo na mga starring po dito sa tatlong binanggit po ninyo na sources nito pong illicit cigarettes na ito. Wala pa, Ted. Hanggang ngayon, wala pa. Sa pagtatanong natin, inimbita na rin po natin ng Department of Justice sa ating susunod na hearing dahil ultimately sila ang captain ball na pagdating sa korte. So, titingnan natin kung ano yung mga cases na i-file kasi nababalitaan din po namin initially ay may mga kaso pong nadi-dismiss. Napakalungkot naman pag ganon. Nirereklamo nila sa amin na napakabigat ng mga documentary requirements of evidence para masustain po ito na sa paningin ko po hindi po dapat maging palusot kasi ganun po economic Okay. sabotage, life imprisonment, non-bailable. So kailangan po galingan nila yung pagtitimon ng mga ebidensya. Okay. So, actually, ito po ay purely executive function na ngayon eh.
Pero ginagawa niya lang po ito, itong oversight function po ninyo, para nga malaman po kung paano nangyayari ito. Kayo ba nakipag-ugnayan na kay Presidente? Kasi ang laki pong sindikato at kawalan sa bayan tong sindikatong ito. Ito po ay in fact part and parcel sa kautusan na po ng Pangulo. Sinabi na rin po kay Speaker Bogie D na talagang zero tolerance for agricultural smuggling. At kasama po dyan ang tabako. Ano po, ha? Mhm. So, I am sure that with all the findings that we are seeing is kikilusan talaga ito. Kasi sa tingin ko, ito isang problemang hindi mahirap masolve. Totoo Okay. lang, hindi siya mahirap masolve. Kasi alam mo yung moving parts, Mhm. alam mo saan siya pupunta. Hindi siya Mm. parang illegal na tulad sabi ko ng shabu o kaya marijuana, Opo. nakatago kung saan binibenta. Ito makikita mo kung saan eh. At Okay. malalaman mo peke o hindi. Hindi parang yung bigas. Ah, Yung bigas, pag nasa merkado, hindi mo alam kung smuggled o hindi. There's just no way of knowing. Opo. Okay, so Congressman, bagamat baka maraming umalma dito, hindi ba isa sa mga paraan na magandang gawin ng gobyerno ay lahat ng mga sari-sari store sa lahat ng lugar na notorious na pinagbabaksakan ng smuggled na sigarilyong ito ay puntahan ng mga LGUs at katuwang na ang DTI dito at ang BIR para kumpiskahin lahat ng sigarilyong ito na smuggled, na sa ganon, sigurado lugi sila kasi namuhunan din sila eh. Na sa ganon, wala nang bumili mula sa mga smugglers. Ako tingin ko tama ka talaga, Ted, no? Yun kaya wala siyang DTI doon sa aming unang hearing, pero sabi ko talaga critical sila. At the very least to inform. I-inform natin ang ating mga tindahan at ang ating mga business and licensing offices. Lahat po yan nagko-coordinate sa DTI. Lahat po nanggaling sa mga LGU. Nanggagaling po sa kanila yung mga guidelines on price standards, on Philippine standards, quality standards. Ito naman po is on counterfeit standards. Mhm. So dapat po sila maging aktibo po dyan. At ang DILG po, meron din pong mabagsik na power over our LGUs. Mhm. Naglabas nga lang po ng anti-EPAL ang DILG ngayon. Mhm. Nagkakandara pa po ang ating mga LGU para burahin, tanggalin. So ibig ko po sabihin, there are existing mechanisms that can compel the different government agencies, including LGUs, para maalalayan natin yung ating mga maliliit na mga nagtitinda. Because sila din, biktima rin sila dito, Ted, kung isipin mo di ba? Mhm. Although, syempre, ina-argue ng iba, dapat alam nyo na po yan. Kasi makikita po ninyo yung Apo. binibenta ninyong Marlboro, Oo. ay halos 200, pero itong isa, 40 pesos. Oo. Parang, kumbaga, res ipsa locator. Opo. But like I said, I think in fairness, kailangan silang ma-duly informed para Opo. tumigil na sila at hindi naman nun sila malugi. Okay. Kailan po yung next hearing at iimbitahan nyo ba? Kasi ngayon po may binanggit ng kinorek na po, Central Luzon Congressman. So in fairness sa mga taga Central Luzon, ang mga kongresista, sino yun na sinasabing nasa likod nitong sindikato ng illegal na sigarilyo? Meron kailan yung next hearing at balak niyo bang imbitahan to mga kapwa nyo congressman para lang nila klaruhin ang kanila pong mabigyan po ng pagkakataon na to clarify kung sila man ay hindi sangkot dito? Pinapakaba mo naman ako, Ted, eh. Ha? Hindi, pero honestly, ang unang-unang hakbang is kailangan makausap natin ng DILG kasi sila ho ang nagpangalan para malaman muna natin kung sino. Mhm. Kasi hindi naman fair na ipapatawag natin po lahat para sila po yung magsalita. Dahil kung hindi po ako nagkakamali, more than 55 congressmen po yan. Ano po, ha? Hindi po natin alam kung yan ba yung incumbent o yan ba, alam niyo naman ng congressman. Kahit 20 taon na hindi congressman pa rin po ang tawag. So, we want to find out first from the DILG kung sino itong mga ito so that they can inform us so we can give those individuals an opportunity to defend themselves. Baka dating mayor naging congressman. Pwede rin ho. O pwede pong congressman dati na ngayon po ay mayor. Pwede rin hong ganon. Okay. Opo. Will you invite the good secretary of the ILG para dito Yes. sa inyong hearing na ito para sabihin niya siguro sa inyo? Yes. In fact, we have already sent feelers to our very active Secretary John Vic Remulla Opo. na kung pwede,
bigyan kami. And kung whatever intelligence report they have, Opo. that is supported by evidence, Okay. na mabigyan kami para maging bahagi na rin po sa ating pag-iimbestiga. Kasi, alam niyo po, mag-election na. Uso-uso rin po ang fake news. Ano po? So, gusto natin makasigurado. At kung makita ho natin, ay hindi ho natin patatawarin po yan. O sige po. So Congressman, salamat sa inyo pong paliwanag. Mas nauunawaan na po namin ng lubos itong isyong ito at kung gaano ito ka-importante para po sa ating lahat. Meron ba kayong balak ho na doon naman sa rice smuggling at rice importation issue? Kasi dito po mukhang meron din pong issue ng cartel and then yung pong pangungulimbat din para ho makatipid sila sa pagbabayad sa buwis. Ang bigas po, ang investigasyon po dyan ay nasa isa pong joint committee na kasama po si Congressman Martin Verga, ang Committee on Agriculture. In fact, pinabuo na rin po ito ni Speaker Bogie D. Okay. Magsisimula kami mag-meeting in 2 weeks time. Binubuo na yung mga miyembro dahil lalong-lalo na may parating na rin naman po na harvest. So, inaabangan po natin ito na well-coordinated po ang lahat ng activities. Kung kailan po pinapayagan ng importation, kailan po hindi, at bakit po kapag walang importation, patuloy na may pumapasok pa rin po na bigas. Opo, tsaka kami po yung magbibigay din po ng input dito nga po sa question kung yung alokasyon na ibinibigay ng DA sa mga rice importers. Kasi po, as you know, 450,000 metric tons, di ba, ang pinayagan for January and February, yung alokasyon na ibinibigay sa mga importers, kung ano ang formula. And then, yung question nga po ng iba na bakit mukhang sabi nga doon sa committee ni Senator Kiko, may isang tao, 4 yung kumpanya doon sa... alam niyo ho yun, may gano'n na naman pong mga magic na nangyayari. Baka ho, pwede hong kayo naman po sa kamera at mangusisa po dito. Alam niyo, sa totoo lang, yung interlocking ownership na yan, hindi siya ganun kahirap talaga ma-determine. Kung makikita po ninyo, kahit po noon nagkaroon ng onion cartel investigation sa Kongreso, na kung saan po ang sibuyas ay umabot po ng 900 pesos kada kilo. Dahil nakita po doon, titingnan lang po ninyo, na-discover po doon, Kuya Ted, iba-iba yung address. Pero pag kinumpare ninyo yung GIS, yung rehistro sa LGU, yung rehistro sa BIR, pag pinag-compare po ninyo, iba-iba address, pero iisa po ang phone number. Doon pa lang po eh. Okay. Makikita ninyo may cartel talaga at kasama ho yan. Kailangan matingnan mo talaga kung sino binibigyan, bakit sila yung binigyan at bakit ganun kalaki. Ano ba nagiging basis? Capitalization ba yan? Lugar ba yan? Kailangan makita din po natin yun. Opo. Dito ho naman sa bigas, opo, iba-iba, isa lang po ang address. Iba-iba yung pangalan. Ganun din po. Anyway, sige po. So, kami po yung looking forward, Congressman, dito po sa inyong hearing sa usapin po ng bigas at kami po aantabay po sa inyong next hearing po naman tungkol sa sigarilyo. Thank you for your service, Congressman. Salamat na marami po. Maraming salamat, Kuya Ted, Kuya Arnold. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!